Morning po. Okay. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ating passage sa Tagalog. Sulat po natin. Yan. Ganito po ang sinasabi, kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako titingin ng Panginoon. Psalm 66:18. And then Proverbs 15:29, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Habang pinag-aaralan ko po ang magiging sermon series natin sa buong taon na ito, naisip ko po na maganda ring pag-aralan ang mga panalangin na hindi dinidinig ng Panginoon. Sapagkat meron, siguro iniisip natin, meron bang prayers na hindi dinidinig ang Panginoon sa Scripture? Meron bang mga examples? There are examples. And yun yung pag-aaralan natin from today hanggang sa last Sunday ng buwan na ito. In 2024, nagkaroon po tayo ng series on the Our Father. Kung matatandaan po natin, hinimay-himay po natin yung nilatag natin, yung pinag-aaralan natin mula sa Matthew chapter 6, verses 5 to 13. Ang Our Father or Ama namin, pwede rin tawagin na the Disciples' Prayer. Hindi pwedeng sambitin yun ng kung sino-sino lang. Kasi yung unang mga salita ng Ama namin indicates na mayroon kang relationship sa Diyos Ama. Doon pa lang, hindi pwedeng malalaman na natin agad na kailangan mayroon kang ugnayan sa ating Diyos. And then the following year, no 2025, pinag-aralan po natin mula sa John 17, verses 1 to 26, ang panalangin ng ating Panginoong Jesus sa halamanan ng Gethsemane bago siya mamatay. Ito yung great or high priestly prayer ng ating Panginoon hindi lamang para sa kanyang mga apostol, kundi para sa lahat ng mananalig sa kanya for all time. Yun yung panalangin niya. And so starting today until April 26, pag-aaralan natin ang warnings ng Scripture ukol sa mga problematic prayer. And 3 Sundays natin pag-aaralan ito. For today, ang pag-aaralan natin ay Psalm 66:18 at saka ang Proverbs 15:29 as an introduction. Ang title ng ating sermon sa umagang ito ay Beware of Praying While Relishing Sin. Sa paragraph 6 ng ating VBM Statement of Faith, number 10, sinasabi na ang prayer po, define muna natin kung ano pa ang prayer. Ang prayer po is our humble response to the knowledge of God, our Father in Heaven. Kilala muna natin ang Diyos. Kailangan siya ang magpahayag sa atin. Yun yung unang requirement. You cannot pray nang hindi nagpapahayag ang Diyos. It is always God who initiates and we respond to Him. God reveals Himself so that we can talk to Him, so that we can pray to Him. You cannot pray to someone you do not know. You cannot talk and tell that person you love that person, you know that person if He has not revealed Himself to you. Nakabatay ito sa tamang pagkilala, therefore, natin sa Diyos ay sa Kanyang salita. Therefore, ang mga nakatanggap lang ng Kanyang kapahayagan ang makakakilala ng tunay at makatutugon sa Diyos. And just like any blessing of salvation, it is all by God's grace. Kaya tayo nakatutugon sa Kanya. Ang panalangin kanina ng ating kapatid dito, bagamat hindi kami karapat-dapat. Humihingi siya ng tawad at gawin tayong karapat-dapat sa kanyang harapan. Everything is by God's grace. Ngayon, kung mayroong tamang pagdalangin o pakikipag-usap sa Panginoon, mayroon ding mali. Kung may tama, mayroong mali. Mahalagang pag-aralan ito para alam natin kung ano yung dapat nating iwasan. Diba? Kung ano yung hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Halimbawa na lang, sa Psalm 139, pagkatapos ilarawan ni Haring David ang pagiging all-knowing at ever-present ng ating Panginoon,
ganito yung naging conclusion niya, na hindi siya maaaring magtago mula sa Panginoon at wala siyang maitatago sa Panginoon. Ganito ang tugon niya sa kapahayagan ng Diyos. Psalm 139 verses 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. And see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Meron pang ang hymn na kinompose mula dito sa dalawang verses na ito ng Psalm 139 verses 23 to 24. Na ang title ng hymn na yun ay Search Me, O God. And so dito sa psalm na ito, he did not permit na he did not presume si Haring David na wala siyang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Hindi rin siya nagmalaki sa harapan ng Diyos na alam niya ang kanyang ginagawa. Bagkus, anong ginawa niya? Umamin siya, nag-confess siya na kailangan niya ang patnubay ng Diyos sa daan ng walang hanggan. Dinalangin niya, therefore, nasiyasatin siya ng Diyos. Sa ating pag-aaral sa umagang ito, panalangin ko po na matulungan tayo makilala ang Diyos at kung ano ang dapat na ating iwasan kapag tayo lumalapit sa Kanya sa panalangin. Sa ganitong paraan, nalalaman po natin yung mga kailangan natin paghandaan at gawin sa pananalangin para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. For this morning, ganito ang magiging tanong natin sa scriptures. Why do we need to examine our hearts when we come to the Lord in prayer? Why do we need to examine our hearts when we come to the Lord in prayer? Bakit ba natin kailangang siyasatin ang ating mga sarili bago manalangin? Or bago dumulog, bago lumapit sa Panginoon? Which leads us now to sa Psalm 66. Verse 18. Ang passage natin ay magmumula sa aklat ng mga awit at sa mga kawikaan or proverbs. Itong dalawang aklat na ito ay bahagi ko ng wisdom and poetry literature ng banal na kasulatan. Sa ancient Israel, ang aklat po ng mga awit ay ginagamit sa pagsamba sa Diyos. Ito po yung song book or pwede rin natin sabihin, the prayer book of the Bible. Hindi natin alam ngayon kung sino ang sumulat ng Psalm chapter 66. But what we do know is that sinulat ito ng mga aawit para tawagin ang lahat ng tao na purihin ang Diyos sa kanyang kamangha-manghang gawa. And so he begins itong chapter na ito, he begins his song, he begins his prayer sa pagkwento ng katapatan ng Diyos at sa pagligtas sa kanila. Ang lahat ng kanilang paghihirap at pagsubok na kanilang dinadaanan ay para patunayan sila at pakabanalin sila. At naintindihan niya yun. At dahil Diyos din ang nagdala sa kanila sa dakong payapa, ang mga aawit ngayon ay maghahandog ng mga susunugin at papuri sa Panginoon at pagbubunyi sa Kanya. God's saving work became for him a source of joy and praise. At ngayon tutukarin niya ang kanyang pangako sa Diyos na siya ay maghahandog. And before siya maghandog, nagbigay siya ng panalangin. Sa gitna ng kanyang mga papuri, dumaing siya. Lumapit siya sa Panginoon at binigay niya ang kanyang panalangin. Sabi niya sa verse 17, I cried to Him with my mouth, and He was extolled with my tongue. Kadalasan kapag pinag-uusapan ng panalangin, ang unang-una pumapasok sa ating isipan natin, or agad-agad na pumapasok sa ating isipan, ay request. Panginoon, pagalingin mo si ganyan. Request agad. Panginoon, gusto kong pumasa sa aking exam. Panginoon, patnubayan niyo po ako. Panginoon, nawa maging maayos ang aking first day of work. Pero dito sa verse 17, as the psalmist begins yung kanyang panalangin sa Panginoon, sabi niya, I cried to Him with my mouth. Malakas siyang
malakas niyang binigay sa Panginoon yung kanyang prayer. At ano yung prayer na yun? Was it a request? Sabi, and he was extolled with my tongue. Bagamat hindi niya sinabi kung ano yung exact words na lumabas sa kanyang bibig, sinasabi dito ng mga aawit na ang kanyang dalangin ay papuri sa Panginoon. Hindi request. His cry to the Lord was a cry of praise. He was extolled with my tongue. Itinaas niya ang Panginoon, ang kanyang daing ay itaas ng Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, nag-reflect ngayon ng mga awit doon sa nature ng panalangin. In verse 18, sabi po niya, if I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear. Even if yung panalangin na yun ay praise. If there is, sabi niya, if there is wickedness in my heart, the Lord will not hear. Ang mga salitang if I regard wickedness sa original language ay nangangahulugang to see iniquity. Yung ginamit kanina dito ng ating kapatid sa kanyang Bible, iniquity ang gamit na salita. Or sin. Or wickedness. Sabi dito, sa original language, nangangahulugang itong nakikita mo yung kasamaan. At hindi lang nakikita yung kasamaan, kundi nasisiyahan ka pa. Nasa harapan mo ang kasamaan. Kitang-kita mo. It is right before your eyes. Therefore, alam na alam mo. Alam na alam mo na kasamaan yun. Alam na alam mo na kasalanan yun. At wala kang ginagawa. Bagkus, nasisiyahan ka pa sa kasamaan. Dalawa lang naman yun eh. Nakita mong masama, alam mong masama, ang tanong, anong ginawa mo? Meron ka bang ginawa o wala kang ginawa? Bakit ba nasabi ng mga aawit na kasalanan ito? Sapagkat, alam niya tama. Hindi naman mag-i-exist yan kung wala tama. Sin is dependent on the good, the holy, the pure. Alam ng mga awit ang tama. Alam niya ang mabuti. Therefore, alam niya ang pinagkaiba nito sa masama. Sa Bible, ang salitang heart, sabi dyan, if I regard wickedness in my heart. Ang salitang heart ay seat of our trust and commitments. Hindi ito katulad sa panahon natin na ito ang seat of emotions or ito ang seat of love. Pag ganyan, ano yun? Ganyan? Ano yun? Yung heart, finger heart, ano yun? Yung small heart, ganyan? Alam na alam. O yung iba, ganyan. I heart you. Pag sa Bible, especially sa Old Testament, pinag-uusapan ng heart, this is the seat of trust and commitment. Ito yung control center ng ating mga desires and all of our decisions and devotion. Halimbawa na lang, Psalm 37, 3-5, ganito ang sinasabi, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Notice yung first command or instruction, trust in the Lord and do good. Tapos, Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. The heart is the seat of all trust and commitment, devotions, desires, and decisions ng tao in the Bible. Sa makatuwid, dito sa ating passage sa Psalm 66, kapag sinabi ng mga aawit na I regard wickedness in my heart, hindi mo lang ikinasiya ang kasamaan. Dahil wala kang ginawa, dahil pinanonood mo, patuloy mong pinanonood yan, patuloy mong tinitignan yan, katumbas rin yan ng paglagak mo ng iyong sarili sa paggawa ng kasamaan. It is equivalent to taking delight in sin and committing to it.
to cling to it. Why do we need to examine our hearts when we come to the Lord in prayer? Yun yung tanong natin. Mga kapatid at kaibigan, I cannot see what is in your hearts and in your mind. Katulad niyo, tao rin ako. Hindi ako Diyos. Limited lang ang aking nakikita, limited lang din ang aking nauunawaan. Ngunit ang Panginoon, siya po ang nakakakita at nakakaalam ng lahat, including ang nasa ating isipan. Siya lang ang nakakakita niyan. Siya lang ang nakakakita kung ano ang nasa ating mga puso, kung ano ang ating mga single most devotions. Commitments natin, saan tayo nakakommit. If these are good, if these are aligned sa kanyang salita. Walang bagay na maaaring itago sa kanyang paningin. Alam niya ang tinatago natin sa ating mga puso. Alam niya ang ating mga desires, ambitions, ang ating mga attitudes, ang ating mga devotions na maaaring hindi alam ng ating kapwa. At dahil siya po ang master of the universe, He requires, no, He does not only require, He demands holiness from His people. Be holy, for I am holy. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang ating desire na sumunod sa Kanya ay nahahayag sa ating mga buhay. Sapagkat kung wala tayong desire at sincerity na talikdan ang ating mga kasalanan, ang ating kasamaan, sabi dyan, ano daw? The Lord will not hear. Hindi niya kalulugdan ang ating mga papuri. Hindi rin niya diringgin ang ating mga hiling at dalangin. And therefore, it is hypocrisy to think that we can delight in God while relishing sin in our hearts. Why do we need to examine our hearts when we come to the Lord in prayer? Because it is hypocrisy to think that we can delight in God while relishing sin in our hearts. Pinahayag po ng Diyos sa Kanyang salita ang mga bagay na Kanyang kinalulugdan. Hindi po natin pwedeng sabihin na, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pero, may pero tayo. Ang taas ng tingin natin sa ating mga sarili at ang baba ng tingin natin sa Kanya. Na para bang tayo ang tumubos sa ating mga sarili. Na para bang tayo ang Diyos ng ating mga buhay. Na tayo ang nagpo-provide sa ating mga pangangailangan, ang galing-galing at ang dunong-dunong natin. Mas marunong pa tayo sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin, Our Father in heaven, who hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi natin pwedeng i-claim na dumating nawa ang kaharian mo, pero busy-busy tayo sa paggawa at pagpapalaganap ng sarili nating pangalan dito sa lupa at pag-excuse sa ating mga kasalanan. Paano nga naman tayo hahayo para dumating ang paghahari ng Diyos sa kanila? Sa mga estudyante natin, sa mga tinuturuan natin, sa mga dinidisciple natin, sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. Paano nga naman, paano darating ang paghahari ng Diyos sa buhay nila kung tayo puro pansariling kapakanan ang focus natin? Hindi ko sinasabing hindi important. Sometimes even the good things can become corrupted. Hindi ko sinasabing huwag gawin. Pero sometimes ang problema natin, even the good things we corrupt. That's our problem. God has blessed us with many good things. We corrupt the good things. We make them like gods. And we don't listen to Him. Sinasambit natin, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Pero hindi natin tinatalaga ng maayos ang araw ng pagsamba at pamamahinga. Hindi natin ginagalang ang ating mga magulang. Wala tayong pakundangan kung kumitil ng buhay. Wala rin tayong pakundangan kung mga lunya.
magnakaw, magsinungaling, pag-imbutan ng mga bagay na hindi naman para sa atin ay pinagpala. Pati yung sa kapitbahay, pinag-iimbutan. Asawa ng may asawa, may sarili kang bahay, sa kabilang bakod ka na naninirahan, doon ka natutulog. Hindi natin pwedeng i-expect na dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. At pagpalain tayo kung tayo ang number 1 na sumisira ng kanyang pinahayag na kalooban. Pagkukunwari ito at hindi nalulugod ang Diyos sa ganitong pamumuhay. Sabi ng mga ngaral sa Proverbs 15:29, "The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous." Nung bata ako, nabasa ko yung Book of Proverbs. Pero habang pinag-aaralan ko as part of the sermon, lalo na itong verse na ito, "The Lord is far from the wicked." Ganito pala yung ibig sabihin nito sa original language. Ang pakahulugan pala nito ay ganito. Pag sinabing the Lord is far from the wicked, yung pagiging malayo niya sa masama ay malayo para marinig ang daing at panalangin ng mga masasama. Therefore, malayo ang Diyos para tulungan sila. Yes. Is God capable of helping? Yes. Pero sa language na ito, ang sinasabi sa atin ng mga ngaral, may sense ng impossibility na dinggin ng Diyos ang mga hiling at pananalangin ng mga masasama. Hindi niya didinggin yun. He is not, wala tayong claim. Bilang mga makasalanan, wala tayong claim na, or hindi natin pwedeng sabihin na karapat dapat tayo na dinggin ng Diyos. Even if we do good in this world, the good things that we do are tainted with sin. Mga kapatid, let this be a warning. Sa mata po ng Diyos, dalawa lang ang klase ng tao. Ang masama at ang matuwid. Ang Diyos ay banal, malayo siya sa mga masasama. Kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Scriptures tell us, no man can serve two masters. Sabi rin ng isang theologian, if you cling to sin, you cannot cling to God. Kung tutuusin, tayong mga tao, tayo yung lumayo sa Diyos. Tayo yung mga suwain. Tayo yung kaaway ng Diyos. Because of our sins and wickedness, God will not hear our prayers. But, hindi dyan nagtatapos ang scriptures. There's always that good news. But God hears the prayers of the righteous. And we praise the Lord that He hears the prayers of the righteous. Ang question dyan, sino yung righteous? Kung tayo yung makasalanan. Patatandaan po natin bago siya mamatay. Dinalangin ng Panginoong Jesus sa kalamanan na ipapakipagkasundo niya tayo sa Diyos. Sapagkat doon sa halamanan tayo, nawalay rin sa Diyos. In the Garden of Eden, that is where our first parents sinned. And it is also in the garden where Christ prayed that we would be reconciled to God. Tapos habang nakabayubay sa krus, sinambit niya, "Father, forgive them, for they know not what they do." Praise be to God because He hears the prayers of the righteous. The righteous one is Christ. Hindi tayo. God hears our prayers because of Christ.
That is the gospel. Dahil sa kanyang buhay, tayo ay bininang na matuwid. Hindi lang yun. Nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan at inilapit tayo sa Ama. Hanggang ngayon, patuloy siyang namamagitan para sa atin. Scriptures tell us, He continues to intercede for us. He continues to pray for us in the presence of the Father. He is active in heaven. Napakaganda ng ginawa ni Kristo. While He was on earth, He prayed for us. At hanggang ngayon, He continues to intercede for us. Yung ginawa niya at ginagawa niya para sa ating kaligtasan. So mga kapatid at kaibigan, makatutulog tayo sa ating Ama sa Langit. At tulad ng mga awit, masasabi po natin sa verses 19 to 20. Ganito tinapos ng mga awit yung Psalm chapter 66. But certainly God has heard. He has given heed to the voice of my prayer. Blessed be God who has not turned away my prayer nor His loving kindness from me. Makita natin ang kasagutan sa ating mga panalangin. Malalaman natin na naluluwalhati siya sa ating mga papuri sapagkat tulad sa mga awit, ipakikita niya to sa atin. At matatandaan natin na wala naman tayong ginawa para maging karapat-dapat na lumapit sa Kanya. It was all because of His grace for you and His grace for me. Mga kapatid at kaibigan, mahalagang siyasatin natin ang ating mga sarili bago manalangin. Sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat at nalalaman niya ang lahat. He demands no less than holiness and purity from His people. Hindi maaaring lalapit ka sa Diyos pero nagpapatuloy ka sa kasamaan. Kung ganito ang laman ng ating mga puso, the Lord will not hear. Hindi niya kalulugdan ang mga papuri. Hindi niya diringgin ang mga dalangin na ang pinagmumulan ay pagkukunwari. Why is it important for us to examine our hearts when we come to the Lord in prayer? Because it is hypocrisy to think that we can delight in God while relishing sin in our hearts. God is holy. It cost the life of His Son para tayo linisin sa ating mga kasalanan at maibilang ng matuwid. Beware of relishing sin when coming to God in prayer. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa tapat na Panginoon at dakilang tagapamagitan.